Welcome to Indiana! Woo! So nandito po kami, which is another estate because of the Rubik's Cubes competition with Princess, an opportunity to have greetings to everyone. Good morning and happy worship. So whether it's Saturday or Sunday, ay sama-sama po tayo magpupuri at isang umaga na kay ganda na punong-puno po ng biyaya at nag-iimbita ng mga himala po na patuloy na ginagawa sa atin ng Diyos sa paggising mo lang ng isang umaga. Ay tunay nga namang titingin ka sa salamin at sasabihin mong may himala sapagkat nakita mo yung iyong sarili, hindi mo sabi may himala. So tunay nga na umagang ito ay gawin po natin na isang imbitasyon para po tayo ay makapag-encourage ng ating pong mga mahal sa buhay, kapwa na may ngiti. So, ngitian nyo nga po inyong katabi at sabihin nyo, happy worship! Sabihin nyo, happy worship! At maging inspiration po tayo para magpatuloy na tayo pa sama-samang maglingkod at mag-aral ng salita po ng Diyos kung saan ngayong pong araw na ito ay akin po ibabahagi sa inyo ang patungkol sa miracle. Himala na po, himala na ating Panginoong Jesus na ginawa nung unang panahon, ngayon at maging sa darating na panahon. Sige po, inanya ko po kayong tumayo at ating po pag-aaralan sa ang ating pong aklat na pag-aaralan sa Marcos Kabanata 5 mula po sa talatang 27 hanggang 28. So in English is Mark chapter 7 verses 27 and 28. So sabay-sabay po tayo, nilagay ko na po sa screen. Kung meron po kayong dalang Biblia, ibuksan niyo po sa Mark chapter 5 verses 27 to 28. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. Then verse 28, for she said, I shall touch but his garment, I shall be whole. So sa wikang Tagalog, sabi po nang marinig niya ang patungkol kay Jesus, nakipagsiksikan siya sa napakaraming tao hanggang sa likuran ni Jesus. Hinipo niya ang damit ni Jesus, inisip niya, kung mahihipo ko lang ang kanyang damit, ako ay gagaling. So sama-sama po tayo manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa umagang ito. Pinupuri, pinapasalamatan ka po namin na ikaw ang Diyos na nagkaloob ng panibagong araw, panibagong sigla upang kami po ay mag-aral sama-sama na itong salita. Lord, guide us, O God, lead us, Lord. We welcome the power of the Holy Spirit, Lord, to move in the midst of us, O God. At patuloy namin maranasan, O Lord, ang walang hanggang biyaya, ang iyong pong dakilang pagmamahal sa amin po. At anuman ang bahid ng mga pagkakasala, linisin mo aming mga puso at gawin po kami maging karapat-dapat sa iyong harapan upang patuloy kami, Lord, na magpuri, sumamba at patuloy namin dakilain ay iyong pong dakilang pangalan sa pangalan ni Jesus. Sabay-sabay po tayo magsabi ng Amen and Amen. Ito pong Mark ay sa 4 Gospels, which is the 4 Gospels in 68 million. Pag chinek mo yung Google, is around 68 million at 37 miracles recorded from the 4 Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John. So among the 4 Gospels, ito pong Book of Mark ay marami pong mga situations at mga scene po na tunay nga naman pong ginawa ng Diyos ang himala ng pagpapagaling. At tunay po sa Mark chapter 5, kung ating pong mabasahin ang whole chapter, bago po mag chapter 5 or in the 2 plots and the 2 situations of miracle, ay nagpagaling ang Diyos from the other side of the sea, yung pong demons na na-possess, so na-cast out yung demons. And next, as isa po yung anak po, no, na kung saan ay inilapit po na nag-asa critical condition, a 12-year-old daughter na po, at ito po ay another naman po na situation wherein isa pong babae. So hindi minention specifically yung kanyang pangalan, pero siya po ay meron pong pinagdadaanan for 12 years
no po, siya po ay nagdurugo. So in 12 years po, ang significance po na ibig sabihin sa Biblia is about the divine, divine lessons or very important events. So po, kaya nga may 12 tribes of Israel, 12 sons of Jacob, 12 disciples. So meron pong ibig sabihin ng number 12 doon po sa Biblia. Kaya dito po ay sinasabi na kung saan ay napakahalaga, nung pong 12 years. So si Princess po is now 12 years old at ito po ay pinapatungkol sa babae po sa sitwasyon. So ito po ay titingnan natin that in order po sa araw-araw ng ating pong buhay ay tunay nga naman pong merong himala ang Diyos na ginagawa sa atin po. So my title is Get Ready for Your Miracle. Pakisabi nga po, sabay-sabay tayo. Gusto ko po yung boses po na talaga nga naman pong malakas, na talaga pong may energy. Yung mga pong boses na nag-almusal. Get ready for your miracle. So, miracle ay napakahalaga po sapagkat ito po ay tinitignan po na kung saan, lalo po sa isang churches, ay meron pong mga miracle na gumagaling sa sakit, miracle na talaga nga po sumasagot na makasagutan ng Diyos sa panalangin, kung meron pong hinihiling, and a very important factor din po in a growing church, yung pong mga miracles, signs, and wonders. So, I have 3 questions this morning. Do you believe in miracles? Naniniwala ka ba sa himala? Okay, pangalawa, ikaw na po ang sasagot niya sa puso mo. Do you believe in the power of God? Naniniwala ka ba sa kapangyarihan ng Diyos? Pangatlo, are you ready for your miracle? So, himala, Kaya pagising mo sa umaga, sabi mo, mahimala. Kasi po nakita mo yung sarili mo at ang gandang-ganda ka sa sarili mo. At poging-pogi ka sa sarili. Talaga nga naman may himala. So, himala, nung gigising tayo ng maligayang umaga, isa nga naman pong himala, kung talaga nga naman po yung hininga ay pinagkatiwalaan tayo ng Diyos ng panibagong buhay, lakas. Kaya nga daw po, ano daw yung bonggang kanta ni Mariah Carey na may salitang himala. Talaga na naman yatang himala, the American singer na may Tagalog po na himala. So, ito daw po yun. I gotta take a little while. Okay, so take 2. I gotta take a little time. Himala. There's been heartache and pain. So, himala. I gotta take a little time. Himala. There's been heartache and pain. Okay, so himala. So, napakahalaga po sa atin na maunawaan natin kung ano ba tunay na kahulugan ng himala. It is the desire sa ating puso, and it's also like a revelation. So, sa atin po kaya meron kang anak na naglinis ng bahay. Pagdating mo at nagulat ka, sabi mo, naku, talaga nga namang himala. Himala dahil sa katagal na hindi ka kumikilos, hindi ka naglinis, ngayon naglinis ka. Pagdating mo naman sa kusina, sabi mo, ang linis-linis naman ng mga pinggan, walang marumi doon sa lababo. Talaga nga namang himala na naghugas ka ng pinggan ngayon. Kapag umatin naman ng Bible study, sabi mo, himala yata, umatin ka ngayon. At ngayon daw po ay tunay na isang himala kapag marami daw pong lalaki ang attendance sa church. Sige nga po, pakibilang niyo po kung ilan yung lalaki po ngayon dyan sa ating pong church dyan po sa Montalban. Dahil ang tunay nga daw po na mas maraming mga babae sa listahan na pupunta sa langit at himala daw po talaga na kung maraming mga lalaking a-attend po sa church. So, marami po na talaga sa ating pong buhay. Kaya po, makikita po, sa pagising mo sa simbahan, naku'y naantok. Talaga, hikab ng hikab, kasi sa Sabado nga naman, di natutulog sa gabi, palaging puyat. Kaya pagdating sa simbahan, naantok. Pero bakit kaya pagdating sa inuman, sa yawan, o sa mga computer games, sa mga
tunay nga cellphone ng mga iba't ibang games, ano po, sa mga barkada, no, na kayo ay may mga bisyo, no, hindi inaantok, buhay na buhay. Talaga nga naman gising na gising. Kapag naman sa prayer, tunay nga naman po na ilang minuto lang, inip ka na, at minsan sasabihin mo, nabablanko yung isip mo, kung ano yung sasabihin mo, na hindi mo parang nauubusan ka ng mga salita, napakadami naman po natin mga praises, ano po, worship dati po sasabihin sa Lord. Pero parating naman nga sa issue ni Katniel, o ngayon ay Kat Alden, ano? Ano po, yung mga fans po, no, ni Katniel, ngayon naman si Catherine and Alden, at yung mga chika for the day showbiz, na ngayon po ay politika naman, na si President Duterte na po ay dinampot ngayon at dahil sa mga criminal cases. So may iba't iba nga namang mga issue. Doon ay hindi ka nauubusan ng sinasabi at tuloy-tuloy na yung conversation, pagdating naman sa prayer, talaga nga namang nauubusan ka. Pagdating sa cellphone, kamahal-mahal, gusto mo bilhin, libo, at talaga nga naman kapag latest, ano yung gusto mo, ang Bible daw po kahit 10 pesos, namamahalan, o minsan libre, hindi daw po kinukuha o hindi tinatanggap. So in today's sermons, let's focus na po doon sa nais ko iparating na God still na po gumagawa patuloy ng himala sa ating pong henerasyon ngayon, in our world today. Ang kailangan lang po malaman natin yung ating pong mga dapat na po na magawin, maramdaman para patuloy na matanggap po natin yung mga himala na nakalaan sa iyo at nakalaan para sa akin. So turning to God always in an impossible situation. Kasi most of the time, lumalapit tayo sa Diyos kapag alam na natin na yun ay last resort na meron tayong magagawa sa sarili natin, hanggat kaya natin, na sa lakas natin, but the end, pag wala nang talagang choice, ay doon tayo lalapit. So napakahalaga po na malaman natin kung ano ang kahalagahan. Sapagkat ang Diyos ay gumawa ng miracle noon hanggang ngayon sa ating henerasyon at maging sa darating na panahon. So faith, yan po yung number 1 requirement na po kung gusto mong maranasan yung miracle. So kadalasan ito po ay na the miracle of a lifetime begins po sa una ng transformation ng ating buhay nung tayo ay hindi pa nakakilala sa Lord at sinurrender natin yung buhay natin sa Panginoon. Nakita yung mga pagbabago. So ito po ay napakahalaga. Kaya nga po sabi na po ni Albert Einstein, do you believe in miracles? Well, dapat daw ay maniwala ka sapagkat ang buhay natin ay isang tunay na himala, no? From the time na we formed the mother's womb, no? Maliit, kung paano kayo. So, ang dami nating dapat mga bagay na malaman na hindi kaya sukatin natin pag-isip because only God na po ang Diyos lamang. So sabi ni Albert Einstein, is a very well-known scientist, there are two ways to live. Dalawang paraan kung paano po tayo magkakaroon ng tamang pananaw no po, o iba't ibang pananaw sa buhay. One, you can live as if nothing is a miracle, yung dead na ka lang, na wala kang alam, na yung pala mga bagay sa paligid natin ay talagang isang himala. Or other, you can live as everything is a miracle. O yung mabuhay tayo ng lahat ng bagay na nakikita natin at nararanasan natin ay tunay na himala ng Diyos. So, dalawang paraan po kung paano ka mabuhay, doon na tayo sa paraan na kung saan ay ating pong titignan na ang lahat ng bagay sa ating paligid at maging makita mo lang ay yung sarili ay tunay na himala ng Diyos. Ito po ay istorya na po na kung saan ito pong babae na po ay sabi niya po na narinig niya ang pangalan ni Jesus na parating. Because in the name of Jesus, there is power. There is power in the name of Jesus. So sa pangalan ni Jesus ay may tunay na kapangyarihan. Kapag binasa Jesus, sabi niya, I declare healing in the name of Jesus. So palagi sasasabihin natin, Jesus, because Jesus is the name above every other names. So sa mga laga po na ating pong maunawaan. So sa kanya pong, sa pagkakataon po in that moment, ay tunay nga naman itong babae po no, in a desperate situation.
maaaring hindi niya naalagaan yung anak niya, maaaring hindi niya naasikaso yung kanyang asawa, maaaring nawawala na yung lahat ng bagay, material sa kanya. So because of this, in the verse na binasa po natin, 27, when she heard that Jesus is coming, doon po sa lugar, ay tunay nga naman po nagkaroon siya ng pag-asa. When you say the name of Jesus, nagkakaroon tayo ng pag-asa. So, persistent faith, ay sa verse 20, sabi niya, na alam ko, nasa isip niya na mapapagaling siya. Mapapagaling siya. In reality of life, we have different issues. So, lahat po tayo, everybody's issues. Ano po, itong babae ay meron pong physical issues. So, 12 years, mula sa counting dugo hanggang sa paparami, naubos na yung lakas niya, yung sigla niya, yung wala na siyang gana or dumating sa wala ng ganang moment sa buhay, sa physical issue. So, ngayon po umaga ay naka-receive ako ng call from one of our clients, which is around 88 years old na nag-overdose daw at nagkaroon ng mga notes because I'm so tired, I'm in pain, and please forgive me. So, nakakalungkot because some of the physical issues ay nagkakaroon ng epekto, no po. At ito po ay nakakapag-isip ng mga bagay na hindi maganda. And thanks God, we have Jesus because Jesus is our hope. So second, in reality, ay may financial issue. So lahat po tayo may mga financial issues and wala na ngang yaman or yung savings na ubos na or nagbibenta na siya ng gamit para masuportan yung kanyang papagamot. So third, ang issue niya is marrying a spiritual issue because on that time, ancient time, kapag ikaw ay nagdurugo, so you have to stay in the tent. Ito ay usually nag-i-stay po until 7 days. Sa 7 days, kapag ikaw ay may dugo, hindi ka pwedeng pumunta sa synagogue or sa temple to offer mga sacrifices. So you have to wait until nawala ka ng dugo. So usually nga, mga 7 days. But siya ay 12 years. Just imagine kapag siya po ay nakakaranas ng gano'n. So, siya po ay tinatawag na unclean or na siya ay nasa isolated. Ano po, tent na kung saan siya pwede makapag-offer ng mga sacrifices at makapunta sa worship, sa temple. So, outcast, ano po, siya kinukonsider. Kasi, yung spiritual na kapag ikaw ay dumaranas ng gano'n, ibig sabihin ikaw ay makasalanan. So, may ginawa kang kasalanan, maaaring yun na isang sumpa o ikaw ay pinarurusahan. So, for 5, so 1 physical issues, meron po sa ating buhay, may karamdaman, meron po tayo iba't ibang nararanasan, sakit, or ano man po sa ating physical, ay ito po ay parte po ng araw-araw at ngayon po napakipaglaban natin sa buhay. Second, ay ito na nga naman pong financial issue. Third, ay meron po talaga siya nararasa hope na spiritual issue. And fourth is the hopeless issue, yung wala ng pag-asa. Pumunta na siya sa doktor, sa mga espesyalista, na ibig sa siya'y gumaling, lalong lumalala ang kanyang sitwasyon. So, nasa hopeless situation. Kaya nung narinig niya to, ito na lang, sabi niya, nasa isip niya, si Jesus, mahawakan ko lang. Ito yung pag-asa na nagbibigay sa kanya. Meron siyang ganun na kung saan ay titingnan po natin persistent faith. Ito po ay napakahalaga because faith is the ability to something in our minds first. Ano po ba ang world view? To see is to believe. But in God's view and perspective, you have to believe and see the miracle of God. Kaya itong babae ito nasabi, naniniwala ako, mapapagaling niya ako. Because of her persistent faith niya po sa Lord. So, do you believe I'm able to do this? Yan po ang palaging tanong ni Jesus every time po na tatawagin siya, no po, every time na lalapit sa kanya at hihingi ng kagalingan, ang palagi niya po tayo, do you believe that I am able to do this? So, ang Diyos, tinatanong po tayo sa oras na ito, naniniwala ka ba na magagawa ng Diyos yung himala sa buhay mo? Kaya ito po ay napakalaga, maati po sa puso na lahat ay kayang gawin ng Diyos ng himala sa ating puso kung tayo po ay patuloy na merong
pananampalataya, pagtitiwala, paniniwala sa tunay na kapangyarihan. Pagkat ang Diyos ay buhay, kahit kailanman, siya po ay tunay na nakikinig sa ating pong mga pangangailangan. So, sa umaga pong ito, I want to share the 3 steps na po. So, ating pong alalahanin ng kalagahan sa araw-araw sapagkat yung himala ng Diyos ay nakalaan po kung tayo ay tunay na aangkin ng mga bagay na nasa atin para po maranasan natin ang himala mula sa Diyos. 1 Chronicles 23:30 says, "Stand every morning to thank and praise the Lord." Yung pag-isip mo, praise the Lord! Na po is another day, is another miracle. Ito na nga naman kikilos ang Diyos. Sapagkat everyday na po is a blessing. Pero paano po ba natin to harapin? Minsan nakagising ka, nakasimangot ka, puno-puno ka na stress sa buhay mo. Kung ano yung mga laman, ng mga negativity ano po, sa araw-araw. So His praise will be always on our lips. Psalms 34:1 na atin pong alalahanin na kaya po sabi ng Diyos na siya po ay, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be healed of your affliction." So tinawag po siya sa wikang Tagalog, "Anak, pinagaling ka na. Ikaw ay magaling na." Kaya po, anak, daughter in English, ito po ay na ibig sabihin na part of the family, na po isang pamilya sapagkat nung siya pinagaling, sa isip lang niya po, wala pa kasi hindi na doon po sa sitwasyon ay nasa isip pa lamang niya. Ngayon na napagaling siya, sabi sa kanya ni Jesus, "Anak, sapagkat yung po ay nasa puso, na acknowledge na ang Diyos ay Diyos ng himala and God is a God of healer." Not just only a healer na po ng kanyang physical, but most especially yung kanya pong spiritual. Tayo po ay well blessed sapagkat inuna po na tayo ay nakakilala sa Diyos, but sometimes nakakalungkot sapagkat yun ay nasa isip lang natin at hindi natin nasa puso. Kaya napakapalad, dahil sabi ng Diyos, malagi natin ilagay na meron tayong pananampalataya na tayo ay magtitiwala sa magagawa ng Diyos sa iyong buhay. This po ay sinabi niya makikita po natin dito po sa PowerPoint ko na kung sa how long they spend on your phone daily. Kung makita po natin ang yan. So Egypt among this is the number 1 around 60, and Philippines, South Africa is around 65%. Ano po yung yellow? More than 8 hours na nakatutok sa cellphone, doon natin araw-araw na in-spend. So Philippines is the number dito po, equivalent to South Africa, pangalawa, na gumagamit ng more than 8 hours. Ano po? At around siya nasa 65%. Bilang mo ko ilang milyon, ang dami ng tao sa Pilipinas ay meron po more than 8 hours na gumagana, nakatutok nga naman. Kaya yung himala, na dapat natin maranasan ay hindi na po natin yun naangkin sapagkat mostly we have the time, kaya ang tao ngayon hindi na mabubuhay na walang cellphone. Talaga nga naman. Which is very important in communications para po, pero alam lang natin kung tama at yung ating pong tunay nga naman na perspective. Kaya pagising na umaga, ibig say, "Lord, thank you." Titingnan mo yung sa Facebook, titingnan mo kaagad yung cellphone instead na una. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos. So, mahalaga po na unahin natin sa ating pong Panginoon. Cellphone, diyan ka muna. I want to pray for the Lord. I want to praise. I want to thank the Lord. I want to read my Bible. At yung magbibigay sa atin ng physical, most especially spiritual strength para po sa battle doon po sa buong araw. So second, refuse to doubt. Mark 5:30 says, "Don't be afraid, just believe." So po, sapagkat yung doubt po, yan po yung nagiging hadlang, obstacle, para hindi natin matanggap. Kaya nga po, there is a legendary, yung pong benevolent king who had a plan na meron po siya na kung saan malaking bato ay nilagay niya po doon sa daanan.
So nagtago siya at titignan niya kung sino yung mga dadaan na tatanggalin yung malaking bato na yun na sagabal sa kalsada. So nalulungkot siya dahil ilan na yung dumadaan po ng mga kasi noong una pa naman po camel lang nang ginagamit nila, pero iniiwasan lang yun. Wala pong tumatanggal ng malaking bato na yun. Hanggang sa isa pong farmer na may madalang vegetable, at sa kanya pong paglalakad going to the marketplace, ay bibenta niya mga vegetable, ay nakita niya yung malaking bato na yun, nahadlang sa kalsada. Kaya kanya pong tinanggal yung kanyang mga vegetables, at tunay nga na tinanggal niya, ginilid niya yung bato na yun sa gilid na siyang hadlang sa kalsada sa mga taong dumadaan. At laking gulat niya, doon pala sa ilalim ng bato ay merong bag of gold. At sabi po doon sa note na yon, sapagkat yung pong hari ay sumulat na kung sino ang makatatanggal ng batong ito ay siya nang nagmamay-ari ng isang bag of gold. Kaya alam niyo po, yung pong bato na yon, yun yung doubt, yung pag-aalinlangan natin sa ating buhay, kaya hindi natin matanggap yung pong miracle. So yung gold, yung bag of gold na po, yun yung himala po sa atin na dapat natin angkinin sapagkat kung tayo po ay meron po na tunay na lalim ng pagkakilala sa ating Panginoon, wala yung mga doubt po na yan sa ating pong mga buhay. Number ka, how we overcome doubt. So 1, fight your fear. 2, keep God's word in your heart. Thank you dahil nagpapadala ng mga quiet time, ng mga notes. Remind yourself of God's faithfulness. Hey Elaine, I just want to remind you, God's faithfulness, kabutihan ng Diyos ang mahalaga po. So keep your focus on God, not your obstacles. Mahalaga yung nakafocus ka. Kaya yung mga obstacle, doubts, alisin po yan. Remember, faith is a choice, not feeling. Hindi lang emotional, kundi yan po yung talagang relationship sa atin. Be around others who will encourage your faith. Doon ka bumarkada, kumaibigan sa mga tao sa paligid mo na magpapalalim ng iyong pananampalataya. Sapagkat napakahalaga po nun na meron tayo. So all things are possible to him who believes. Mark chapter 9 verse 23, kung tayo po ay patuloy na lalapit sa Diyos, walang bagay na hindi niya magagawa at lahat ng bagay ay posible sa harapan ng Diyos. Kung paanong gumaling yung babae po na 12 nagdurugo, ay pinagaling po ng ating Panginoon. Ay kaya po tayong pagalingin sa anumang sitwasyon ng ating buhay kung tayo lang po ay patuloy na aangkin yung mga pangako niya na hindi tayo magpapadala sa anumang gawa ng kaaway, walang room, walang space sa ating buhay, kundi patuloy natin hawakan yung mga pangako at himala ng Diyos sa atin. So in every case, the faith of the people, ito po is credited na po with the receiving na po of a miracle sa ating buhay. That's part of our life na napakahalaga po. Praise God. Number 1, sa 3 steps para po matanggap natin yung miracle. Always praise God. 2, refuse to doubt. And 3, expect the impossible. Yan po. So, miracle, yes, tayo po yung miracle na. Sabihin natin, yes, I'm a miracle. Sabihin po natin, 1, 2, 3, yes, I am a miracle. So, we must testify of the miracles that God has performed for us na po. Sa araw-araw po, na makita po natin, physical healing, spiritual healing, eternal healing. So, dito po sa ating pong istorya na kung saan po yung babae, physical healing, then spiritual and eternal healing. So, expect the impossible. Kapag dito po ay nag-greet ka, good morning, ang kasunod po palagi, how are you? So, one of my friends, so pag-sabi ko sa, hi, good morning, how are you? Nasagot po ng soso. So, when you say Greek word, ang soso po, it means to save, to deliver out of danger, and into safety, to heal physically, to be made whole, to be protected, either literally or figuratively. Ano po? So, soso, ang unang pagkakaintindi ko yung say soso is like 50, half-half, pwedeng mabuti, pwedeng hindi. So, according to my research, it's a Greek word na ibig sabihin is a divine na po, na blessing, na tayo ay
mabuti, tayo ay completely healed, ano po, at tayo ay nasa tunay na safe place. Yan. So kapag tinanong ka, so, yan. So ibig sabihin, you are in good place, you're in a good hands of God. So, ngayon, nawa ko na nakapag-so, yun ay Greek word. Ano po? Kasi tunay nga naman po, no, divinity. Yan, yung miracles coming from only the Lord, not by the science, no po, not by anything in the world, that only divine appointment, divine intervention ng ating po Panginoon sa divinity. At nagagawa naman nararanasan natin po yan sa human being, sa humanity. Kaya po yung miracle ay tunay nga naman po coming from our Lord Jesus Christ. So, nakikita po natin sa araw-araw ng ating pong buhay na napakahalaga ang kinig po natin, God's works, miracles in the worst of circumstances. So, gagawin po natin, draw near to Him today. So, maranasan po natin himala ng Diyos, patuloy po natin alalahanin na tayo'y lumapit sa Kanyang presensya sapagkat lahat na anumang sitwasyon ng ating pong buhay ay kaya pong solusyonan at kaya pong sagutin ng ating Panginoon kung ano man po yung ating hirap na nararanasan physically, emotionally, spiritually, financially, ay tunay na lahat ay kaya pong gawin sapagkat lahat ng bagay ay posible sapagkat ang Diyos ay Diyos po ng himala. So tayo po tayo, ano po? So inaanyayahan ko po kayong tumayo at tunay po nating awitin ang Diyos ng himala at ang awit po na ito ay patuloy po natin sa puso na tunay na ang Diyos ay patuloy nakikilos sa araw-araw ng ating pong buhay sapagkat siya po ay Diyos ng himala. Dakilang Diyos, sinasamba kita, buong puso't lakas at kaluluwa. Dakilang Diyos na makapangyarihan, ang mga himalang kamangha-mangha, kagalingan sa aking karamdaman, kalakasan at kaligtasan, dakila ka, purihin ka. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo't kamahal, Jesus, ikaw ang Diyos na himala. Ikaw ang Diyos na himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Kapangyarihan mo't kamangha-mangha, Jesus, ikaw ang Diyos na. Sa mahinang pinig, pwede po kayong sumabay sa amin as we confess that the God we serve ay Diyos ng himala. Himala, di ka nagbabago, ngayon at kailanman. Magkapangyarihan ka, ay hindi ka nababawas, hindi nagkukulang. Jesus, ikaw Diyos na himala. Minsan pa, malakas na palakpak para sa ating Diyos na Panginoon. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin.
Panginoon, marami pong salamat sa pagkatunay, Lord, sa mga pagkakataong ito. Kami po, Panginoon, ay, Lord, tunay na nagtitiwala sa iyo pong magagawa. Sabagat alam po namin, Panginoon, na meron kang himala, Panginoon, na nakalaan para sa amin. Lord, napakabuti mo, Panginoon, sapagkat ikaw ay palagi, Lord, na nakikinig, Panginoon, sa amin. Lord, kung paano, Panginoon, nagpinagaling mo, Lord, yung pong babae, Panginoon, na 12 taon, Lord, na nagdurugo. Lord, I pray, O God, Father, Lord Jesus, you are our healer, O God. You are our miracle worker, Lord. Yung may mga karamdaman, Panginoon, na matagal na po, Panginoon, na tunay na dumadanas, Lord, ng paghihirap, O God. I declare, Lord, for healing, O God. I declare, Lord, miracle, O God. Patuloy, Panginoon, na ikaw ang kumilos, Lord, sa kanila pong mga karamdaman, sapagkat anumang, Panginoon, ang tunay na karamdaman ng cancer, high blood pressure, O God, cholesterol, o anuman diabetes, Panginoon, o anuman, Lord, na wala na pong lunas, Panginoon, you are our doctor, O God. You are our physician, O God. Na maaaring sabi ng doktor, wala nang kagalingan, wala nang pag-asa. Panginoon, kami po'y lumalapit sa iyo, sapagkat alam po namin ang kagalingan ay mula lamang sa iyo, Panginoon. You are our miracle worker, O God. I declare, Lord God, that you will heal them, O God, from head down to toe, O God. Anumang karamdaman ay aming sinasabi sa pangalan ni Jesus. Tunay na pagalingin mo po sila, Panginoon. Pagalingin mo, not just only physical, Lord, most especially, Lord, pagalingin mo, Panginoon, spiritual, Lord. Anumang pagkukulang namin, Panginoon, ay aming pong nilalapit sa iyong harapan. Linisin mo po kami, o pangbahid ng aming mga pagkakasala. Kami, Panginoon, ay nagpapakumbaba kung paano, Lord, ginamit mo, Lord, ang isa po, Lord, sitwasyon na yung babae ay pinagaling mo at siya, Panginoon, ay lumuhod at in-acknowledge na ang kapangyarihan mo. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay luluhod, Panginoon. Kami po ay nagpapakumbaba sapagkat ina-acknowledge namin na ikaw ang Diyos ng himala, ng Diyos ng lahat ng bagay ay posible, Panginoon. Kung sino man, Lord, ang nakakaranas, Panginoon, na namang pagsubok pinansyal, I know, Lord, you will bless them, O God. I know, O God, you will heal them, O God. I know, Lord God, you will bless them financially beyond their expectation, O God. Ikaw, Panginoon, ang bibigay ng solusyon, anumang suliraning pinansyal, anumang, Panginoon, ang pangangailangan. Lord, whatever, O God, situations, O God, we know, Lord, that you are our miracle, God, that you are in control of everything. Lord, we praise you, O God. We glorify your name because we will always give in our hearts, O God, a persistent faith, O God, na numang, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay na mararanasan, ay meron kami pusong mapagpasalamat at may puso kami, Panginoon, na patuloy tataas ay pong dakilang pangalan sapagkat tunay, Panginoon, ng lahat ng bagay ay kaya mo pong gawin. Dakila ka, O Diyos, at ikaw ang aming pong sinasamba, dinadakila sa oras at pagkakataon. At maingat po namin binabalik ang lahat ng papuri at lahat po tayo magsasabi ng Amen and Amen. So praise God. At tunay nga naman po ng himala ng Diyos ay maranasan po ng ating pong church, ng ating pong buhay, pamilya, at maging sa ating pong mga sarili. Nga naman po na ang buti po ng Diyos at isa pong napakalaking pribilehiyo para po mabahagi ang salita po ng Diyos sa inyo naman po mga oras, ano man po ang milya-milya pong layo, ano po, tayo po pinagbuklod ng isang espiritu ng Diyos, ng katotohanan at ng kanya pong himala. Tunay nga naman pong pagpalain kayong lahat at maranasan po ninyo ang araw-araw na himala ng Diyos at
Tunay nga po na mahal po namin kayo. We love you. At tunay nga na po happy anniversary sa National IRM. At tunay nga naman po na kayo po ay pagpalain at maranasan niyo po ang walang hanggang biyaya at kadakilaan ng ating pong Panginoon. So, we love you and God bless you all.